Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po, Bishop. Palakpakan po natin ang Panginoon. Napakabuti po ng Diyos, no? Kahit umuulan, tayo po ay nandito pa rin para sa ikapitong Misa de Gallo, ating sakripisyo, no? Para sa ating paghahanda sa pagdating ng Pasko. Mapapansin niyo po sa ating unang pagbasa, nandun na lamang ang awit ng papurit pasasalamat sa puso ni Hana dahil kahit parang imposible, pinagkalooban siya ng isang anak. At alam naman natin, ito'y si Samuel na malaki ang naging gampanin sa plano din ng kaligtasan o kasaysayan ng ating kaligtasan, lalo na sa ating kwento ng matandang tipan. Siya nga ang nagpahit ng langis kay Haring David para maging hari ng Israel. Sa ating ebanghelyo ngayon, narinig din natin na pagkatapos na sabihin ni Elizabeth na si Maria ay bukod na pinagpala sa babaeng lahat, ang naging laman ng kanyang puso ay awit ng papurit pasasalamat sa Diyos. Diyan natin makikita ang pagpapakumbaba ni Maria. Bakit gano'n na lang ang awit ng kanyang puso? Ito po ay dahil alam niya na siya'y hindi karapat-dapat na maging ina ng kataas-taasan. Sabi nga po, no, siya'y isang aba lamang. Parang nasa isang tabi, pero siyang pinili, siyang tinawag ng Diyos para matupad din ang plano ng kaligtasan. Kaya yung kanyang bukasyon ay hindi ipinagyabang. Bagkos ang itinuro niya ay hindi sarili, ang tinuro niya ay ang Diyos. Kaya sabi niya, ang puso ko'y nagpupuri sa Diyos. Sa Diyos na mahabagin, sa Diyos na makapangyarihan, sa Diyos na gumawa ng paraan para maisalba ang bayang Israel. Nakapitong gabi o pitong gising, pitong Misa de Gallo na po tayo. Magandang itanong, ano ba dapat ang maging awit ng papuri at pasasalamat sa ating puso? Nais kong maghain ng maaaring tatlong dapat papurihan at pasalamatan sa Diyos. Yung una po ay yung handog ng buhay. Katulad nga ng naranasan ni Hana, yung papurit pasasalamat niya na mula sa kanyang sinapupunan, nagkaroon ng buhay at yan ay ang pagkakaloob sa kanya ng kanyang anak. Maraming pagkakataon na babaliwala natin ang buhay. At alam natin sa panahon ngayon, kingikitil pa ang buhay. Alam natin na legal ang abortion sa iba't ibang parte ng mundo. Salamat sa Diyos dito sa Pilipinas, no? Ang ating mga mambatas kahit papano, no, ay gumagawa pa rin ng paraan para hindi ito maipatupad. Pero meron pa rin, kumbagay, nagnanais na ito'y para bang isulong. Pero salamat sa Diyos, tayo po ay binibigyan pa ng pagkakataon na pahalagahan ang kasagraduhan ng buhay. Magandang tignan din ang inyong buhay. Yung handog na buhay ninyo ay kahit paano ay umunlad
Salamat sa Diyos, kayo'y buhay pa. Pagkatapos ng karanasan natin ng COVID, hindi ba? Sino ang mag-aakala na ngayon ay magsisimba pa tayo? Nandito pa tayo. Merong mga ilang mahal sa buhay at kaibigan na pumanaw na, pero nandito pa tayo. Salamat sa Diyos, buhay pa tayo. Yung ikalawang dapat nating papurihan at pasalamatan ay yung ating pagiging Kristiyano. Bukod sa buhay na ipinagkaloob sa atin nung tayo nilikha ng Diyos, tayo po ay biniyayaan, salamat sa ating mga magulang, ninong at ninang, ng mga sanggol pa ang karamihan, na ipasok sa simbahan, di ba? At nabinyagan ng pari. Bakit mahalaga yan? Dahil sa bisa ng binyag, tayo naging mga anak ng Diyos. Naging mga tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Dahil sa binyag, mapalad tayo, yung katauhan ng pagiging anak ng Diyos ay tinatamasa natin dahil natatanggap natin ang mga sakramento ng simbahan. Ang sentrong sakramento nito ngayon ay ang ating banal na Eucharistia. Tayo pong naririto ngayon. Di ba dapat nating ipagpasalamat yan? Kung hindi tayo Kristiyano, hindi tayo makakapagsambang katulad ng ginagawa natin ngayon. Kung hindi tayo Kristiyano, anong panghahawakan natin sa panahon ng mga pagsubok sa buhay? Kapag tayo ay para bagang dinaanan ng matitinding mga problema, dahil sa ating pagiging Kristiyano, nakakasandig tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pananalig. Nakakapagdasal tayo. At dahil sa ating pagiging Kristiyano, napapalakas ang loob natin para lumaban sa mga hamon ng buhay. Salamat sa Diyos, tayo ay Kristiyano, anak ng Ama. At sinasabi ng Ama sa atin, kayo'y aking mga anak, hindi ko kayo pababayaan, magpakailanman, kayo ay aking sasamahan at mamahalin. Pero meron pa pong ikatlo. Alam po natin kung merong isang handog ng buhay, handog ng pagiging Kristiyano, handog sa atin ng Diyos, yan po'y magkakaduktong. Ito po yung pagiging parte ng pamilya ng Diyos, ang simbahan. Tayo ay kasapi ng simbahan. Kasapi tayo ng pamayanan ng mga alagad. Kasapi tayo ng komunidad ng Diyos. Bakit din mahalaga ito? Kasi sinasabi ng Diyos, kailanman hindi ka mag-iisa. May kasama ka, may kapwa ka. Hindi lang kapwang sasandigan, kundi kapwang tutulong sa iyo. Sa pagiging simbahan, tayo'y nagkakaisa. At sa pamamagitan ng ating pagiging simbahan, tayo ay nakakasampalataya, samba sa Diyos. At pinatutunayan natin ang pagiging simbahan sa ating paglalakbay, lalo na patungo sa buhay na walang hanggan. Hindi nag-iisa, may kaagapay, may kasama, mayroong kabalikat, anuman ang maging mga sitwasyon natin sa buhay. Pinatatatag ng Diyos ang ating kalooban sa pamamagitan ng simbahan. Kaya nga, tayo bilang simbahan ay nagdidiwang ng misa ngayon, nagmamalasakit sa bawat isa, at pinatutunayan na tayo ay katawan ni Kristo. Nasasalamin sa atin, walang iba kundi si Jesus, ang Mesiyas, ang ating dakilang
tagapagligtas. May kasabihan nga po, di ba, no man is an island. At dahil nga sa ating pagiging simbahan, alam natin, hindi tayo kailanman magiging malungkot, maiiwan sa lumbay na nag-iisa dahil mayroon tayong kadamay anuman ang mangyari sa ating buhay. Tatlong dapat awit ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Una, handog na buhay. Ikalawa, ang ating pagiging Kristiyano, pagiging anak ng Diyos. At ikatlo, pagiging parte ng pamilya ng Diyos, ang simbahan. Hari nawa, sa ating pagdiriwang ng Pasko, pagdating ng ika-25 ng Disyembre, yung awit ng papurit pasasalamat ay ating maipakita sa pagsasagawa at pagsasabuhay Kristiyano. Huwag lang maiwan sa loob ng muog ng simbahan ang ating pananampalataya. Patunayan natin sa pakikipagkapwa at pagkakawang gawa na nagpapakita ng pag-ibig sa bawat isa. Amen.